At alam Morning naman po. nila eh. Pakipatay na lang po yung mic. Diretso na po kagad tayo. Gandang araw po sa lahat. At tayo recorded na. Mas maganda kung kayo po naka-open cam para nakikita natin. Hello, Sir John. Gawin ko lang na host. Okay. Yung aking para makapag-share screen ako. Share. Yan, kita na siguro yung aking screen. Yan. Start na to kagad tayo. Ayan po, kita naman yung screen mga partner, no? Saglit lang. Kita po yung screen. Parang hindi. Ayun, kita na. Ayun, kita na. Bali ganito lang po na mga partner, magsimula tayo. Nagsimula tong tinatawag na pagbabago ng ating token nung panahon na nagkaroon ng dumping. Makikita nyo dun sa Carso, dun sa arrow, nagsimula yan, ano po yan, nung nakaraan pang 7 days or 8 days. At ito po yung pinakabago, tong tinuturo kong to. Pero inyo, nagdadumping pa rin sila. Oh. Pero may nagpapump pa rin. Ibig sabihin, itong mga scammer na yan, kasi inabandon na nga natin yan eh, tama? Kasi bakit inabandon? Talo tayo dyan. Mapaliwanag ko mamaya bakit talo. Kaya nga ako kagad, nagpumilit. Nasabi ko sa ating presidente, tigilan na natin ang kalokohan na yan na nagsasayang at nagtatapon tayo ng pera, kinukuha lang ng scammer. Tama? O kahit hindi scammer, yung trader. Kasi ang trader talaga hindi mo mapipigilan. Ito po ang tanggapin natin. Ang blockchain ay trading. Hindi mo pwede silang pigilan. Hanap buhay yan eh. Ang may problema dyan, yung tinatawag na computation. Kaya, nung makita kong mali ang computation, ayan po, nung makita ko, sabi ko, lumipat tayo ng ibang token. Kaya, yun nga yung nangyari. 2 beses kong pinilit yung may-ari. Sabi ko, hindi ko na kaya yung ganyan na nawawala ng pera ako, pati community, at nagtatapon tayo ng pera. Nagpapakahirap tayo, isang pindot lang, wala na. Ewan ko kung gusto nyo yung ganong sistema. Kaya ito naman, ito yung nakaraan na 7 days, na nagtataka ako, pinakita niya to sa grupo, para ipakita yung, ano po ito, akin po yan, yung wallet address na yan. Ba't niya pinakita? Hindi siya nagpaliwanag. Pakiusap naman po, yung naka-open mic, pakipindot, malalaki na po tayo para sabihin pa na yung mic na siya. Saglit lang po tayo, mga partner. Hindi tayo magkakaintindihan yan. Paki-mute na lang. Ngayon po, hindi pinaliwanag to, tong parsong to. Wallet ko yan dahil sabi ko, kunin niya na lahat, nagtira pa siya. Eh di meron na naman kakainan ng scammer. Eh ako hindi ako nakapag-dump eh. Hindi ako nag-withdraw kahit piso. Sabi ko, ito na pagkakataon, total. Inabandon na natin to. Iniwan na natin. Tama? Kasi ako na lang kukuha ng tira. May nakuha pa ako, ayan, mga butal-butal dun sa nilabas kong 130,000 nung magsimula ako. Yan. Yun lang yung gusto kong paliwanag dito. Ba't di niya pinaliwanag na kaya may ganyan yan. Kinuha ko na lang yung butal sa scammer mapupunta kaysa mapunta dun sa nagpapakahirap. Ganun lang po kasimple. Ngayon, punta tayo. Ito po yung araw na sinubukan ko yung scammer. Nagpump ako ng mahigit 100,000. Ayan po. Galing po yan doon sa inagaw ko nung nagkakaroon na ng tinatawag na kuhanan. Nagpanik na eh. Eh kaysa wala tayong makuha kahit magkano, pakimute lang po. Makiusap lang po. Pakimute. Bibo YT. Doc, pakimute lang po. Ay re-remove ko po kayo. Sige. Ngayon, pakimute lang po. Nakikita nyo naman yung screen eh. Napakahalaga ng usapan po natin. Kung hindi po kayo makasunod, mag-out po muna kayo. Manood kayo ng record. O baka ng gugulo. Pakimute po. Rodolfo Feliciano, pakimute po. Bibo Y2, pakimute po. Pakimute. O ngayon, balik tayo. Ngayon, dito, nag-pump tayo nung araw na yan.
1,828. Umabot po yan ng 117,000 pesos. 117. Ang nakakalungkot, wala pang ilang oras na ubos na. Mula dun sa ipinamp na 9.7, umabot na 9.7 or 9.6 na $1,000, 9.6K or $9,600, saglit lang naubos na. Saglit lang naubos na yung ating ano. Kaya sabi ko, magdesisyon ka na, ngayon na. Yan. Tapos na yung ano ha, yung unang pinampo na 4,000 na pinagpaalam ko sa inyo, kapag nakuha ko agad, nagpaliwanag ako agad, nasabi ko kinuha ko kaysa mapunta sa scammer. Ang lumilitaw yata, mas gusto pang mapunta sa scammer kaysa mapunta sa community sa atin. O yan. Yan po. Nakita ko yan. Kaya ang nangyari, nung sobra-sobra na yung tinatawag na pumping na yan, dumping na yan, dumping, o tuloy-tuloy na yan. Hindi po kaya talagang habulin yan. Kahit 24 hours pa tayo mag-pump, kahit 24 hours, kahit hindi lang 24, minuto ka mag-pump, isang pindot lang katapat niyan, ubos yan. Ganun yan. Computation lang naman yan eh. Bakit? May mali sa computation ng earnings, papakita ko ngayon. Bakit? Kahit oras-oras, minuto ka maglagay ng pera sa blockchain, isang pindot, 5 pindot lang ng ano, nasa bahay, inuubos. Tingnan nyo naman yung ang mga ninanakaw. Oh. $320, $67, $294, $102, $207, $219. Gusto nyo patuloy ganyan? Naglalagay kayo ng pera, ninanakaw lang, naglalagay ako ng pera, ninanakaw. Kaya sabi ko, tigilan na kalokohan na yan. Abandon na natin yan. Sa pangalawang pagkakataon, napilitan. At ang gusto ni Pres, ako na naman yung mag-dump para may ituro siya. Sabi ko, Sir, ikaw naman mag-dump. Ikaw ang kumuha, presidente ka, kailangan ikaw ang kumuha. Wag ako. Pero ang nakakalungkot, imbis na kunin yung $5,300, ubusin, ang kinuha lang ito. Ito lang po yung kinuha. Oh. Sa $5,300 na sabi ko, kunin ng lahat para magsimula uli sa bagong token, ito lang po ang nakuha, 2,435. Hindi ko alam kung ano dahilan. Kung nandyan siya, mamaya magsasalita siya para alam ko kung bakit yan lang kinuha niya. Dapat nasa 5,300 yan, kahit man lang 4,000 nakuha. Bakit 2,400 lang? May natira pa. Idadump na nga natin yan eh. Iiwan na natin yung token na yan dahil walang kwentang blockchain. Ba't walang kwenta? Saan ka nakakita? Ang lakas ng nakawan. O, ganun lang. Kaya dito, sa ginawa kong pagmamalasakit, 100K lang, nag-rattle kagad. Magra-rattle kagad ako, 100,000 yan eh. Sino ba naman tao na hindi maguguluhan dyan? 2 tao lang nag-dump. Ang totoo, hindi lang 2 yan, marami yan, ang daming wallet. Saglit lang yung pinaghirapan. At ang matindi, ipapaliwanag ko sa tao na nag-drug pull ka? Bakit ako magpapaliwanag? Pinaliwanag ko sa iyo, Pres. Baligtad yata. Imbis na ako yung sabihan mo na ako yung gumawa ng paraan para meron tayo liquidity. Ako pa yung pagpapaliwanagin mo. Sinabi ko agad sa iyo yan. Wala pang 3 minuto, sinabi ko agad. Na kumuha ako ng pera, nakipag-agawan ako dun sa mga scammer para may pondo tayo. Ganun kasimple. At ibinalik ko yan lahat. Lahat, pati yung hindi niya alam. May nakuha pa akong $562, hindi niya alam, binalik ko. Kaya ang nangyari, kailangan ng updates. Bakit tayo nagkakaroon ngayon ng tinatawag na Zoom? Kasi wala ngang updates, paano bigayan, paano ako siraan. Yan, nasiraan na ako. Wala na akong magay. Makikita nyo sa GC, ang ayos-ayos ko magsalita. Siya, ang dami niyong sinasabi, ang daming kuda. Meron namang, pakiusap naman po. Pakiusap, Larry Ramiscal, Sir, pakimute lang po. Sir Gabriel, pakitingnan lang. Ayan, update yan na, maliwanag yan ha. Bakit alam niya naman yung totoo, pagpapaliwanagin niya pa ako, nakakalungkot talaga. Updates, paano bigayan, paano ko siraan yan nangyayari. Alam na ng F3 Nation, bakit ko kinuha. Kinuha ko para maging pondo natin, kaysa mapunta sa magnanakaw. Ewan ko kung gusto niya sa magnanakaw. O para hindi manakaw lahat ng scammer. Tapos pinakuha ko sa kanya, ang kinuha niya, maliit lang. Ito lang kinuha niya, oh. 2,435. Dapat yan, nasa 4,000 yan. Kasi 5,300 pa. Ito yung inagaw ko sa scammer, mga partner. Pinakita ko na yan ng isang Zoom. Meron tayong record niyan. 4,898. Inagaw ko din. Nagpump ako 1,836 tsaka 176. Nung umagang yun, ninakaw din. Mahigit 100,000 yan. Nag-rattle daw ako. Ba't ako magra-rattle? Mahigit 100,000 yan. 117,000 ninakaw. Di ka magra-rattle? Hindi ko maintindihan.
Kaya dito, makikita natin ngayon, ito yung sinoli ko mga partner, $600, hindi niya alam yan. Hinabol ko yan doon sa isa na nag-dump. Kinausap ko at maayos naman kausap. Sabi niya, ibabalik niya. Actually, $562 lang yan, nagdagdag siya. Kaya naging 600. Ibinalik ko po lahat yan kay Pres. Natanggap niya yan, may record yan. Kaya sasabihin na magpapaliwanag. Ano papaliwanag ko? Wala akong dapat ipagpaliwanag dahil maliwanag. Kaya, yung pagpapaliwanag na yan, wag naman akong babaligtarin. Wag mo akong baligtarin, Pres. Ang linis-linis ng pinasok ko sa'yo. Matino tayo nag-uusap. Nagkaroon lang ng problema kasi ayaw mong makipag-communicate. Tsaka yung ginawa mo sa akin, na yung aking asset sa 10 million, ginawa mong 1 million, meron pang pirmahan. Bakit nung lumaki na community, nagkaroon na ng pera, nagkaroon na ng liquidity, kumikita na. Yung 10 million, naging 1 million, may pirmahan pa. Ano ba naman? Nung tayo lang dalawa, walang pirmahan eh. Bakit nung lumaki na, may pirmahan? Yun lang tanong ko. Nireport ko agad sa iyo ang sa community. Nireport ko. Isinoli ko lahat sa iyo ang natira. Maliwanag yun. Kaya dito, hindi ko nababasahin yung mga pinagsasabi niya dyan. Wala naman ako sinasabing masama. Ang gusto ko lang magkaroon ng update, malaman paano gagawin, na hindi niya naman ginagawa. Gasino lang 5 minuto magsalita, ganito yung gagawin, ganyan, ganun. Ganun kasimple. Kaya dito, ang itinama natin, yung tinatawag na computation. Dahil mali, papatunayan ko, mali. Saan ka naman nakakita ng computation? Mas malaki yung talo sa labas kaysa pumapasok na sales. Yan po. Ito na maliwanag dyan. Ito, partner. Yan po ang dapat itama, ang sobrang laki ng growth earnings. Kasi sobrang laki ng tinutubo na yung tubo, kayang kunin ang lahat ng pera natin. Napakasimple lang naman. O, kita nyo. Ito yung number 1 na problema. Ito, isang buwan pa lang tayo mahigit. Ito ang problema. Gumawa ng overpayout. Tandaan nyo, kung may networker dito, pag ang company ng networking gumawa ng overpayout, lumulubong earnings, yung mga pairing sobrang laki, yung direct referral sobrang laki, wala pang 1 taon, sarado na yan. Wala pa 1 taon. Biruin mo, saan ka nakakita? Sobrang laki ng pera ng payout. Bakit? Saan ka nakakita? Wala pang 1 buwan, 100,000 na yung asset. 5,500 lang ang pera. Lobo-lobo talaga. Walang 1 buwan, 95,000, 100,000 ang payout. Mag-withdraw lang yan. Mabuti nga, hindi nag-withdraw to si ma'am. Etong akin, kababata. 6,000 lang ang puhunan yan. Lumobo agad ng 43,520. Wala pang 1 buwan. 2 lang yung mag-withdraw, patay na tayong lahat eh. Mabuti nga hindi nag-withdraw itong mga to, kilala ko eh. Yun ang sinasabi ko, overpay out. Kaya, nagsawa na ako, nakakapaliwanag. Talumpas ko bagay yung brown. Ay, pakiano naman po, Ma'am Norma. Ma'am Norma, paki-mute po. Paki-mute. Kung hindi po ma-mute, tahimik lang po. Ang napakasela ng pinag-uusapan natin eh. Panginoon naman, maawa naman kayo. Maawa naman kayo sa nagsasalita. Ang tagal-tagal na nating inintay magka-update, ganyan pa. O ngayon, tingnan nyo, bakit ko ito ginawa? Ito ang problema talaga, sana maintindihan nyo. Gumawa ng overpay out na blockchain. Gumawa ng overpay out na token. Lumolobong earnings na hindi proportional sa sales. Ano ibig sabihin ng hindi proportional? Konti ang sales, pero yung kita, sobra-sobra. May dahilan yan, bakit ginawang ganun eh. Mamaya papakita ko dahilan. Kasi hindi pwedeng ganyan na yung kita, 5,000 lang ang puhunan, 100,000 asset, wala pang 1 buwan. Ang puhunan 6,000, wala pang 3 linggo, 43,000 na. Pag 2 lang ang nag-withdraw, patay na tayong lahat, hitting duck tayo. Tama o tama-tama. Overpayout yan. Kaya baguhin natin, pinagpilitan ko yan. Ngayon, ako pa masama. Ako daw yung playing the hero, ako yung nagdidikta. Hindi ako nagdidikta. Nagmamalasakit ako at nagtuturo. Dahil madali lang mag-compute. 1 plus 1, 2. Hindi 1 plus 1, 10. Ayan, 1 plus 1, 10,000, 100,000 kagad. O ngayon, eto ngayon yung tinatawag. Tingnan nyo itong nandito sa kabila. Biruin nyo isang wallet lang. Kayang mag-withdraw ng 285,000. 1/4 lang yun ng asset. 1/4. Mind you, 1/4. Kung buo pa yan, di 800,000 na yan. 1 tao lang, ubos na lahat yung pera natin.
Itatama ko ba o hindi? Alam ko yung tama, hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Ako may mali. Nakita kong mali eh. Mali yung pagkakagawa ng payout na earnings. Yung logic mali, yun ang gusto ko itama. Ngayon, nung maitama na, ako naman pala ang tinamaan dahil tinanggalan ako ng token. Yun ang sinasabi ko. Ang token nabibili ng mura kahit wala pang 0000 yan, ang daming zero. Huwag mong sabihin sa Hello. akin na Hello. bakit Good morning. Hello, good morning good po. morning. Nagsasalita pa po ako. Pwede kayo magsalita pagkatapos ko. Naka-record naman po Sige. to. Maging ano tayo, edukado. Edukado tayo. Ngayon. Ngayon ang sinasabi ko, mape-pay out ng isang tao yung pinaghirapan natin na hindi totoong mag-bull run ka ng 24 hours, kakayanin. No. Yung 24 hours na pagod mo, 3 tao lang yan, nagdikta 3 pindot, ubos ang pera sa blockchain. Ganun kasimple. At hindi rito usapan yung tinatawag na positioning. Kahit walang positioning yan, yung mga naunang bumili na nakaposition na nung una, dahil mas mura, nagtiwala, mas doble ang laki. Yun lang ang dahilan. Mali kasi yung tinatawag na computation ng earnings dahil over payout. As simple as that. Pero mo 3 tao lang, ramdam na ramdam kagad pag yun nag-ano. Paano kung 3, sumunod 6, nag-10, 1,000 tayo. 50 lang ang sumunod dyan, wala na naman yung ano wala na yung laman ng ating liquidity. As simple as that lang naman. Ngayon, bakit kailangan tayong matuto? Meron na tayong Google. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung rug pull? Yung rug pull, yung mga masasamang developer tsaka yung may-ari, hindi ko sinasabing yung sa atin, yung sa iba, ang sinasabi ko, pwedeng mag-deploy ng scam token. Na yung scam token na yun, gagamitin nila para i-drain yung liquidity. Sa atin naman, hindi nangyari yan. Ang nangyari, overpay out yun na sinamantala, tinake advantage ng mga tao na nakakausap natin along the way. Tandaan natin, ulitin ko, hindi natin alam kung sino totoong tao. Kasi yung mga totoong tao nga nakipag-usap sa atin, hindi naman totoo lalo pa yung mga totoong tao na ngayon lang natin nakausap. Hindi naman natin mapipigilan yung mga yan na pumasok. Hindi mapipigilan na mag-withdraw. Hindi mapipigilan na marunong sa blockchain. Hindi totoo na hindi pwedeng pigilan yung withdraw. Napatunayan na nga, naubos Tama? At yun ang itinama. Kung yung pagsasabi ko ng pagdikta, kung dikta man yun, ay sasagip ng pera nating lahat at hindi kami mapapaya sa mga invite namin, gagawin ko yun. Pero hindi dikta yun. Pagtatama, pagtutuwid, at pagtuturo. Kung ayaw mong paturo, aminin mamaya. Ganun lang kasimple. Ngayon, yung tinatawag na yung sa nangyari sa akin, 10 million yung aking token. Nabibili nga ng ang totoo, walang halaga ang token. Computer generated lang yan sa blockchain na nagkakaroon ng value pag nilagyan ngayon ng liquidity. At nangyari ngayon, nung nilagyan ng liquidity yan, sumali ako dito, 130,000 yung asset, nagsimula yan. May unang F3HE, palpak, pangalawang F3HE, overpay out, eto nga yung sinabi kong itigil na. Ibig sabihin, nabili ko yan at binigay sa akin, hindi ko yan hiningi ibinigay ng 10 million dahil yun talaga ang sapat para dun sa pera ko. Kaya wag sabihin na yung 70,000 ay sobra-sobra. Ayan, nakasulat dito. Ang capital mo na F3 ay sobra-sobra na 70K, yan ang i-claim mo. In fact, sobra-sobra. Nakakatawa naman palang logic yan. Kaya nga ako nag-blockchain para kumita ng sobra-sobra. At ngayon, ibabalik sa akin yung salitang yan, wala ka sa katinuan pag ganyan ang sinabi ng isang tao. Hindi ko sinasabing ikaw. Baka nakuha mo lang yung logic yan sa mga kausap mo na dati nanloko sa'yo. Biruin mo, ang pangako ng blockchain ay magbigay ng sobra-sobrang kita na nabili mo lang ng piso, magiging 1 milyon. Ulitin ko, ang pangako ng blockchain ay kumita ng sobra-sobra. Kaya nga nag-blockchain ako, hindi na ako nag-network, tapos ibabalik sa akin yan. Ano ba naman logic yan? Kaya, masyadong mapandikta. Hindi ako nagdidikta, nagtuturo ako. Kung mali ang ginagawa ko, na umalis tayo sa token na naninanakawan, o di bumalik tayo ngayon doon, magpanakaw tayo. O ngayon, yung token na ngayon na ginagamit, di ba ako yung nag-suggest na gawing tama? Na kailangan magkaroon muna ng 600,000 bago magkaroon ng earnings, kahit 30%. Ako yung nag-suggest niyan. Kung dikta sa'yo yun, salamat. Ganun pala ako magdikta yung nagtuturo. Anytime, sabi niya, ibigay ko yan sa'yo, 5,500 na pera ng community at ikaw ang babalik ng pera sa tao.
Tingnan mo yung mga ginagawa sa akin. Pagkatapos kong magmalasakit, pagkatapos kong magturo, pagkatapos kong kunin yung pera para may simulan tayo sa bagong liquidity, ako naman ang iipitin. Ako walang sinabing masama kahit kailan. Sinasabi ko lang yung totoo. Ang sinasabi ko, bakit yung 10 million ko nagalaw? Ang binago, tandaan nyo mga partners, ang binago, growth ng earnings. Walang binago doon sa tinatawag na community. Walang binago doon sa smart contract na 50 million. Walang binago doon sa mga asset. Bakit sa akin na bago? As simple as that. Kaya nakakalungkot eh. Tapos sasabihin sa akin, nag-PM na madaling araw. Kaya ko nga ginagawa yan para protektahan eh. Protektahan? Bakit nagloko ba ako? May ginawa ba akong masama? Ako nga yung laging nanggigigil eh pag may ginagawang masama eh. Tapos ako yung bibigyan ng renda. Ako yung nagturo ng tama. Ako yung nagmamalasakit. Sasabihin eh, ginagawa yun. Eh ginagawa pala, tas nasa iyo yung full control. Nasa iyo yung 99% ng asset. Eh kung nagawa mo nga sa akin, anong mag-aasahan namin magagawa mo sa susunod? O ganun yun. Kaya ayoko na pag-usapan yan. Sinasabi ko lang yung nangyari. Ngayon, punta tayo. Uulitin ko. Yung tinatawag na liquidity yan, kayang yan ubusin ng walang 1 minuto. Pindot lang ang katapat ng oras-oras, minu-minuto nating pagbili sa blockchain, hihigupin yan dahil sa maling payout. Maling over payout. Ganun lang kasimple. Kaya hanggang doon lamang po, ang sabi ko nga sa inyo, 30 minutes lang yan. Nasabi ko na yung dapat ko sabihin. At uulitin ko sa inyo, ginawa ko yan para sagipin ang community at iiwas din ang may-ari ng F3 doon sa nangyayaring pagnanakaw para walang mapagbintangan at maging malinis ang lahat. Ginawa ko yan out of good faith. At kung yung pagsagip ko ng pera na naging tinatawag na parte, pinakamalaking parte ngayon doon sa natira sa community, eh wala na akong magagawa kung ang pagsagip ko mali. At kung lumalaki man ngayon yung pera, dahil madaling mag-invite, basta maganda na yung community, tandaan nyo, madaling mag-invite, pag maganda na yung kumpanya, meron ng tinatawag na community, meron ng ipapakitang liquidity pool, madaling mag-invite. Why not? Kinausap, kulang pala yung 70 mo, dagdagan man lang. Para umabot ka sa 10 million. Kung hindi kayang 10 million, baka 5 million, mag-usap tayo. Hindi yung mangyayaring pipirma ka pa, 1 million lang, may pirmahan, dating wala. Dati kasi nung iilan lang, wala pang halaga yung token, laway-laway lang. Ngayon na may community na, may pera na, madaling mag-invite, iba na usapan. Nakakalungkot. Sige, ganun na lang. Ngayon, kung sinong gustong magsalita, pwede pong pumasok at pagkatapos may tanungan tayo. Magandang araw po. Mag-stop sharing na ako. Pasok po ang gustong pumasok. Hello. Hello. Pwede na akong mag-explain? Pwede na po. Press, pwede ka na magsalita. Thank you very much. Good morning sa lahat. Unang-una, patungkol doon sa overpayout na sinasabi natin sa blockchain. Unang-una, dineploy natin ang blockchain, ang project, with the agreement, with the yung ating layunin ay magparami ng tao sa community at makatulong sa bawat isa. Ang ating F3 high-end, kung makikita mo, kung overpayout man yan, ayan ay para sa taong bayan. Pag once na nag-grow ang value ng F3 sa ating blockchain, sa ating price, kaninong biyaya sa bawat isa sa atin. Walang magiging problema sa pag-over growth ng presyo ng ating token. Tingnan ninyo ha. Mayroon kang kapital, 1,000, naging 100,000. Sabihin na natin, 100,000. So, 100. So, kung yan ay overpayout, kanino mapupunta yung biyaya? Sa tao. Kasi tingnan mo, 1,000, nag-100,000, kanino mapupunta yung 100,000? Sa akin ba? Hindi. Ginawa natin yan
para yung tao, kasi gusto natin ng pagbabago pinansyal. Yung 1,000 maging 100,000, ibenta mo lang peer to peer. Pag nabenta mo peer to peer, may 100,000 ka, wala kang magiging problema sa market. Yung nakatanggap ng tag-1,000 mula doon sa 100,000 mo, mag-aantay ng growth nila yon. So, ano ang point ko? Yung nabentahan mo ng 1,000, hahawak ng 1,000 worth of F3 token yon sa kamay nila, mag-aantay rin yon sila ng paglago ng token sa kamay nila. Kung yon ay magdoble, magtriple, mag-times 10, kanino ulit mapupunta? Ang pera sa akin ba? Hindi, kasi asset nila yon. Uulitin ko, yung overgrow na sinasabi na yan, hindi mag-overgrow yan kung hindi papakialaman yung blockchain. Hindi papakialaman kung hindi mag-swap. Magsasalita lang muna ako. Ay, sandali lang po. Pagsalitain po natin. Bigyan po natin ng time. Pwede tayo magsalita mamaya. Please lang po. Please lang. Hayaan na po magsalita at marinig natin yung sinasabi ng ating presidente. Magandang araw po. From far right ko kita na. Magsalita ka na, Pres, para alam nila yung sinasabi mo. Yun ang ating goal. Magbibigay tayo ng... Hello? Ano lang po, mamaya na po tayo pwede magtanong. Kahit ako magtatanong mamaya, bibigyan po ng time. Sabi ko nga dapat kalahating oras. Very simple lang naman to, arithmetic lang. Makikita nyo kung sino po yung maganda yung tinatawag na talagang computation. At ano yung next to impossible. Kasi may mga bagay na next to impossible eh. Huwag mo lang hangarin yung bagay na imposible. O ganun na lang po. Pres, magsalita ka. The mic is all yours. Pakiusap, galang lang po. Okay, thank you very much. So, ang tanging hangarin natin ay mabigyan ng hanap buhay ang bawat isa. Sana nakuha ninyo yung punto ko. Yung growth ng ating token, walang ibang layunin kundi magkaroon ng maayos na pinansyal ang bawat isa. Kasi kapag nag-peer-to-peer na kayo sa market, hindi ko na pera yan. Pera ninyo yan. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit, alagaan natin yung ating asset. Alagaan natin yung price sa loob ng blockchain dahil kayamanan ng bawat isa sa atin yan. Now, ang marketing strategy na ginamit natin, na ginawa natin, dinesign natin, para makatulong doon sa mga walang pera, doon sa mga walang capital na mag-uumpisa, ginamit natin yung peer-to-peer. Paano yung peer-to-peer? Yung token na hindi dumaan sa blockchain, ibebenta natin sa market, then yung magde-decide ng presyo ng token natin is tayong community. For example, mayroong 3 milyon na binili. Kasi mag-uusap-usap. Huwag ka muna, sir, mag-pump sa blockchain. Dahil bibili mo na ako ng token. Huwag mo munang ipump para marami akong unit na makuha. And then nag-agree ang bawat isa, okay, sige. I-peer-to-peer mo muna ako, sir, bago kang mag-pump. O, sige, peer-to-peer mo na kita, and then pump. Pag peer-to-peer ko, pag abot ko ng token, and then andoon na sa kamay, nung nabentahan ko yung token, saka ako magpa-pump. Dahil sa agreement na yan. Dahil sa napagkasunduan na para magkaroon ng value, growth ng value ng mga token na nasa kamay ng bawat isa. So yun po yung ating marketing platform na nangyari. So kapag nasira yung ganong idea, and then
yun yung masakit, yun yung masaklap sa peer-to-peer na concept. Dahil yung growth, yung price, kapag pinakialaman ang blockchain, ang mangyayari ay babagsak. So again, sasabihin ko sa inyo, yung design ng ating previous F3 HE is based on agreement ng community para yung mga walang pang start up makabili ng unit sa mababang presyo, matulungan yung mga walang pangsimula. Yun yung goal nun. Second, yung ating F3 high-end, dinisign natin yung growth nun na ganon para yung presyo ng bilihin natin sa ating F3 Bazaar salesman niya is mabigyan kaagad ng kasi bumababa yung presyo ng bilihin. Kaya dinisign yon na ganon kabilis para makita kaagad yung pagbaba ng presyo ng bilihin, which is napakagandang tingnan. For example, bigas 1-2, mabibili mo lang ng 800, 700, 600, 500. Yun yung layunin natin. Now, punta tayo sa ating problema. Nagka-problema na, punta tayo sa ating problema. Unang-una, ang problema ngayon ay sobrang dami na natin, sobrang laki na natin. Yung na-save nating pera, exact 390,000 pesos. Ang na-save na pera. To be exact, yan yung pera ng taong bayan. Hindi ko inaangkin yan. Sa inyo yan, anytime, pwede nyo yung kunin yan. Pero kayo ang magpaliwanag sa lahat. Kung kukunin niyo yan, pagpaparti-partihan niyo yan, pero kayo ang magpapaliwanag sa lahat. Pangalawa, dito sa problema natin, hindi ko tinatalikuran niyang lahat na nagki-claim. Although, dapat i-deny ko na yan eh. Tandaan niyo ha, dapat i-deny ko na yan yung pera ng iba dyan dahil bakit? Hindi yan napunta sa kamay ko. Tandaan ninyo, ang pera na pumasok, na kinumpyot dyan ng ating project ay number na lang yan. Yung physical money niyan ay nasa taong bayan. Kung sino ang nag-peer to peer sa inyo, nandun yung pera. Sa nagbenta sa inyo, nandoon yung pera. Hindi nakarating sa akin yan. Maliwanag yan. Ang pera, nagbayad kayo doon sa binilihan ninyo ng token. Nandoon yung pera. Wala sa akin. Ngayon, ang nakarating lang sa akin, ang nasave natin, ay yung ating 390,000. So that is the existing problem. Ang ating nire-resolve na problema ngayon na sinasabi ko na hindi ko tinatalikuran yan, kahit na hindi yan dumating sa akin yung pera na yan, hindi ko yan tatalikuran, i-resolve ko yan. Kahit hindi nakarating sa akin yung pera na yan, i-resolve ko yan. Sa pamamagitan ng 1% na pagbabalik sa inyo sa bagong token, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-grow yung 1% at bumalik sa 100% ninyo na kapital, magdoble, magtriple based doon sa kapital ninyo, yun ang gagawin ko. Kahit hindi nakarating sa akin yung pera na yan, gagawan ko ng
paraan. Kasi naandito ako para magbigay ng opportunity, hindi manira ng hanap buhay ninyo dahil nakakasuka ng kahirapan. Nandito ako para magbigay ng opportunity. So, ayan, dumating na yung problema na yan, uulitin ko, i-resolve ko yan sa pamamagitan nitong bagong token na nilabas natin. Now, punta naman tayo doon sa naging problema. Anong nangyari doon sa problema? Unang nangyari, nag-dump ang Palawan ng sa 11,000 pesos, sinundan ng Cebu, sinundan ng Dipolog, and then yun na, yung 2 million na, bali apat lang na withdrawal na, yun na, nagkaroon na ng desisyon, yung pinakalas na ginawa, yun yung pinaka-worst, yung 2 million na inilabas, 2 million worth of F3 na inilabas kasi bakit sumadsad yung presyo ng token na dumating sa point ng pagsadsad yung mga kawatan nakapasok pumosisyon. Magkano lang ang kapital? 2,000. Nakakuha ng 80,000 token. Bumili ng 10,000, 11,000, yung sino yon? Yung anak ni Lilibet. Bumili ng 11,000, nakakuha ng 412,000, which is very dangerous na sa community. Paano nangyari yon? Nang dahil sa pagpulrag, nang dahil sa paghugot ng pera na hindi pinagdesisyonan. Dapat man lang nagtanong sana kung ano yung magiging pros, ano yung magiging cons. Yung dalawang 50,000 na ginawa ni Dipolog, ginawa ni Cebu, pwedeng magawa ng paraan yun eh. 130,000 lang yun. Nakahanda na yung aking 70,000. Kasi binalik sa blockchain. O pagbalik sa blockchain, kukunin ko lang. Kukunin lang ng ilang tao sana yon. Kukunin lang sana ng ilang tao yon. Then resolve ang problema. Sandali lang po. Mariresolve ang problema doon sa 100,000. Kung may kunting pagbaba, kunti lang. Yung mga nagbalik ng token nila, then wala na silang magagawa. Pero nila yun. Yung dalawang, tagwa 1,000. Yung isang 70,000 at saka yung isang 64,000, madali lang sana i-resolve yun. Ginagawa, nangungulekta na ako ng pera dito sa mga kasama ko dito sa Palawan. Ready yung 70,000 namin. Pero nung doon ako nagpapikit, nung nag-dump ng 2 milyon na unit of token, na wala naman akong instruction. Masakit kasi bakit? Masakit kasi sa halip na tayo ang puposisyon, wala na. Iniwan na natin. Nang dahil natakot na tayo, wala na sanang kasunod yun, yung 100,000, yung dalawang 50,000, wala na sanang kasunod yun. Nag-dump na ng 2 million. Sobrang sadsad. That's the time, that's the point na pinosisyonan ng mga may balak na magkaroon ng masamang layunin, masamang hangarin. So yun yung sitwasyon. Kung bakit yung mga kawatan, nung pagbalik namin ng pera ulit, yung 70,000, sinubukan ko talaga, binuhos ko talaga yung 70,000. Anong nangyari? Kinain lang. Yung pinulrag na 2 million, yung 117,000 doon, 100,000 plus, binalik sa blockchain. Ano nangyari? Kinain lang rin kasi nakaposisyon na yung mga kawatan. Yung masakit.
And then, Press pa ilang beses na umulit-ulit yun. Hindi po, paulit-ulit kasi. Paulit-ulit. Ibahin nyo naman yung topic para nakakarami tayo. Gusto ko lang idiin. Opo, hindi Then, mo last- So, madami nang diin niya. Nakaapat ka ng balik. Binibilang ko. then, Ako hindi ako ganun eh. Panoorin mo yung record. Maayos yung sa akin. sir, iba ka magpaliwanag. Ako pa ulit-ulit talaga ako. Ulitin ko pa. Sige na. Kumbaga, kung magaling kayo magpaliwanag, ako hindi, then okay. Basta yan ang katotohanan. Now, balik tayo doon sa 10 million na kiniklaim. Ang ating project ay based tayo doon sa peer-to-peer. Yung pera na sinimulan natin ay 130,000 doon sa version 3. Unang liquidity pool natin na ginawa ay version 3. Natakot tayo sa dumping. Ginamit natin ang version 3. And then pinulaan mo na ang version 3 ay palpak. Sabihin na natin palpak. Yung 130,000 doon, naalala mo, kumuha ka ng 60,000 na hindi nagpaalam sa akin. Na ang usapan natin doon, wala. Kumbaga, kikita tayo ng pera sa marketplace. Kinuhaan mo siya ng 60,000, hindi ka nagpaalam. So, ang pera mo na nasa loob ay nasa 70,000. Nagkasundo tayo na gumawa ng panibagong liquidity. And then ako naman, sumunod, yung 70,000 mo na pera, nilagayan natin ng liquidity gamit ang bagong liquidity pool. Yung 70,000, ang inilagay ko sa liquidity ay 30,000. Yung 30,000, nabigyan kita ng 10 million. Sabi ko, hindi yan value. Yung 10 million mo, hindi yan value for money dahil kailangan natin na slow pumping. Dahan-dahan nating ipump. Pag may tao na papasok, ipapump. Yun yung purpose ng natirang pera sa kamay ko na 40,000. Nag-agreed tayo doon. And then, bago yung 10 million, sabi ko sa'yo, ingatan mo yan dahil kayamanan yan. Kunting pump lang yan mula sa 40,000, magiging malaking pera yan. Sinabi ko yan sa'yo. Nandyan yan sa chat natin. Now, na-deliver ko sa'yo yung value for money ng 70,000 mo. Ngayon, dito sa bagong F3 high-end, ang dineclare natin na presyo ng token from the beginning is 8 pesos. Nasaan ang hustisya kung kukunin mo pa rin yung 10 million? Nasa 80 million yon. Tama? Grabe naman yung growth. Nung 70,000 mo, mapupunta ka sa 80 million. Inuperan kita ng 1 million. That's more than enough doon sa 70,000 mo na value for money. Ngayon, ang sinasabi mo, ikaw ang nagsimula, ikaw ang nagpalaki, ikaw ang alam mo yun, yung panunumbat na, hindi ko siya alam kung paano ko yan sasagutin yung mga ganyang panunumbat. Dahil nandito tayo para sa collaborative efforts para sa kapakanan ng nakararami, hindi sa kapakanan ng iilan, hindi sa kapakanan ng iisang tao, hindi sa kapakanan ng 2 tao or 10 tao or 1 tao. Naandito tayo para sa kapakanan ng napakaraming tao. Last na bibitawan ko. Ngayon, itong F3 high-end new project natin
Hindi ako maglalabas ni isang token sa peer-to-peer. Bakit? Dala na ako. Si Sir Ogros, pwedeng mapagkatiwalaan. Yung papasahan niya na galing sa kanya, first generation niya, mapagkakatiwalaan. Third generation niya, mapagkakatiwalaan. Pagdating ng 11th generation or 12th generation, may mag-withdraw lang sa blockchain, then again, magkakaproblema na naman. Kapag nag-release ako ng token na hindi dumaan sa blockchain. Kaya paumanhin sa mga nagtatanong na press, sir, pabili ng token peer-to-peer, paumanhin dahil itinutulak ko doon kayo sa blockchain bumili. Para magkadampingan man, magkabintahan man sa blockchain, hindi na mapakialaman yung pera na yan. Kasi pag, alam mo, may problema ang tao sa pera eh. Pag nakikita nila, mag 200,000, mag 50,000 pa lang. Yung sipag, nawawala na yung sipag. Doon na lang magtabo na lang ng pera doon sa blockchain. So ngayon, magkatabuan ng pera sa blockchain, do it. Basta yung 390,000, hindi na yan mapakialaman. Kasi nakakapagod na, paulit-ulit na nangyayari. Ngayon, hindi na ako papayag na mawala pa yung 390,000. Kung bumili ka, lumaki, ibenta mo, sige, wala na akong pakialam. Actually, tuturuan ko talaga paano mag-dump ang tao. So, yun lang po. Maraming salamat. Yan, narinig na natin yung ating presidente, no? At yung sinabi niya ay yun ang nasa loob niya. Ngayon, ang mangyayari po dahil kami ang major na dito, yung kasama, ibig sabihin nasa topic, at ako yung tinatopic niya, tatanungin ko lang kasi, ganito lang kasimple. At tatanong ako sa ating presidente, sasagot lang naman siya. Dito sa nakikita natin na mag-share screen ako ng mga partner, no? Para nakikita yung tinatanong ko. Napakasimple lang naman na isang bagay madaling matutunan. Ganito lang kasimple. Ayan po, nakikita na yung screen ko mga partner. Ayan, current screen. Ayan. Tingnan natin, baka may nakaharang, no, para nakikita. Kita po ba? Sandali lang po at mayroon pong napakahalagang bagay na kailangan mapag-usapan. Hindi ba naka-share screen? Naka-share screen na ako dito pero hindi siya lumilitaw. Ayusin natin, no? Nagkaroon ng technical error. Yan ang mga tinatawag na glitches. Tingnan natin uli kung kakayanin. Screen, share. Ayan. Tingnan natin. Baka mabagal lang yung internet. Participants can see now your screen. Nakikita niyo po ba yung screen, mga partner? O ako nakikita niyo? May nakikita na. Ha? Hindi. Nakikita po. Lumalabas po sa screen. Lumitaw yung yung top earner, no? Sige po, nakikita na. Magtatanong lang ako sa ating butihing presidente. Tama yung sinasabi mong hangarin na makatulong, pero hindi natin maaalis, merong papasok at may mga member na magbabalik sa blockchain. Ikaw din nagsabi nun. Pwedeng mangyari. Ang mangyayari kahit hindi dumating yung punto na may maglabas kahit 2 million, doon sa tinatawag na ratio and proportion, uubusin talaga yung liquidity kahit walang pumapasok na dumper, kahit walang pumapasok na scammer, kahit lang yung miyembro kayang pataubin yung liquidity. Bakit? Saan ka naman nakakita? Wala pang isang buwan, 100,000 ang asset. 5,000 lang yan. Nung panahon na yan, 5,000 yung 100,000 ng asset. Isang tao, pakinggan nyo. Meron na tayong member na mahigit 400 or 500. Doon sa 500 na yon, 10 lang na may malalaking, ganyang kalalaking asset. Ibenta sa blockchain, taob na tayo. Wala pa dun yung positioning, mga partner. Simple mathematics lang yan. Hindi mo na kailangang hintayin yung tinatawag na
dumping at positioning. Kasi nga, doon pa lang sa logic ng overpay out, talo na tayo. Mali nga. Huwag mo nang ipilit yung mali. Kasi nga, sa overpay out, meron talagang hindi susunod. Ang gusto, magbenta, hindi na magpapakahirap. Ikaw din nagsabi niyan. Kaya doon sa salita na, kailangan na itama at hindi na kayang ibalik yan. Kahit gawin mo ngayon yan, kahit computein mo yan, hindi yan babalik, maniwala kayo. Kinumpute ko na yan eh. Pero mo saan ka nakakita? Hello. 2,000 Hello. percent. O, balikan nito po. Ang tanong ko to, Pres. Tatanungin kita, nakita mo na yung logic. Yung tinatawag na ganyang kalaki, pag iisang tao lang o dalawa o apat, nag-dump ng ganyang kalalaki, ang liit lang naman ng liquidity. Wala pang, nung panahon na yun, wala pang umaabot na 400,000 eh. Ang pera talaga sa ngayon, pag 400,000 yan, nagkaroon ng tinatawag na pagbabalik. Ay, sigurado, tatagod yan. Bago ka pa dumating doon sa inaasahan mo, tawag na. O yun po, sagutin mo po. Hello. Unang-una, magkano yung kapital? Magkano yung idadump? 100,000. Ilan tayo? Sabihin natin 200. 100,000, 200 tayo. Kung nagkakaisang diwa ang 200, 100,000, magkano lang yon? Tagpa 500 lang tayo mag-ambagan. Okay? Nagets ako? 100,000 may nag-sell sa blockchain. Kung nagkakaisang diwa ang 200, kung 200 ang miyembro, magkano tayo? Magkano tayo? Tagpa 500. May balik ang price, maibabalik. Yan yung unang solusyon. Kung hindi magkasundo ang community, matakot talaga, and then the president, me, and myself, and I, maghahanap ako ng bibili ng token na dinamp na 100,000. Kaya nga yung ginawa ng Dipolog at ginawa ng Cebu, nangulekta na kaagad ako dito ng mga supporters ko. Nakalikom kaagad ako ng 70,000. Kasi hindi ako nagpanik. Tandaan ninyo, dapat hindi magpanik. Kung magpanik man, ikonsulta ka agad sa akin. Dapat. Okay? Pangalawa, nagdump ng 100,000. Masusundan? Hindi. The answer is hindi. Kasi babagsak ang presyo ng token. Yung pangalawa magdadump, hindi na yun siya magdadump kasi bumaba na yung presyo na hawak niyang token. Wala na, hindi na masusundan yun. Yung 100,000 na ginawa ng Dipolog, ginawa ng Cebu, hindi na masusundan yun. Dahil mag-aalangan na yung kasunod. Dahil mababa na yung token, yung presyo ng token. Magdadalawang isip na yun. So, ganun lang sana siya kasimple. Gawan ng paraan. Uulitin ko, walang dampingan ng sabay-sabay. Dahil pag nag-dump yan, sinasabi mo na top 1, top 2 na yan, pag ginawa nila yung 100,000, din sasadsad yung presyo. Yung kasunod, hindi na yun, wala nang dumping, magta-timing na ulit yun. Kung kailan ulit tataas, dadami pa ang tao nun. Kaya nga, di ba, yung 100,000 na taon, yung 100,000 pesos na nasa kamay nung sino yan, ang top 1, top 2 na yan, simple lang yan. Ibenta mo yan ng tagli 5,000, 20 lang katao yan, may 100,000 ka na. Ibenta mo lang ng tagli 1,000 yan, 100 tao lang, wala na, may 100,000 ka na, wala ka ng token. Ganun lang siya kasimple, pair to pair. Kung hindi kaya i-pair to pair, i-dump mo, gagawa ng paraan ng management, gagawan ko ng paraan na may benta yan, may bibili ulit. Kung hindi makipagkasundo yung community, then ibebenta ko mag-isa yan, hanapan ko ng another set of consumer, another set of holders. Kung binenta man yan ng isang tao, ng 100,000, then igagapang ko yan, na ibebenta ko yan ng tagya 1,000 doon sa 100 tao. Then tapos ang problema. Ganun lang po yan, kasimple gawa ng paraan. Opo. Ito yung tanong ko, Pres, napakaganda ng sinabi mo. Ito. Yung top 1, top 2, mababait na tao yan, hindi yan nagdamp kahit piso. Kung totoo ang sinabi mo, na yan yung... Sir, totoo yan, sir. Hindi yan pong. Sir. Di totoo hindi na, yan totoo. Totoo yan. Granting na, pinagbigyan na kita, sir. Pinagbigyan na kita, totoo sinabi mo. Sa'yo, totoo. Paano yung mga tao hindi? Yun nga, totoo nga sinabi mo. Yung kulit mo naman eh. Ako na nagsasalita, kanina hindi kita pinapasok.
Kung totoo na nga sinabi mo. Maliwanag? O narinig nyo lahat ha? Totoo sinabi mo. Kung yan talaga yung mangyayari, bakit yung unang ginawa mong token na iniwan natin, pumasok ang ganyang problema, wala kang nagawang paraan? Kundi ang sinabi mo sa akin, kinakagat mo na yung siko mo, na idiomatic expression na hindi na talaga kaya. Kaya nga natin iniwan yung prime dahil nag-overdumping. May nagawa ka ba? Wala eh. Kumain ka na nga ng kangkong, sabi mo sa akin eh. Wala kang nagawa. Sir, pakinggan mo muna ako, sir. Kaya hindi totoo na mangyayari sinasabi mo dahil yung sinasabi mong pagkakaisa, kahit yung Pilipinas, hindi nga kaya nga magpapanik lahat yan. Kaya para maiwasan yung panic, kailangan kahit pumasok mo yung problema, hindi tayo sitting duck na talo. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, kahit totoo sa'yo, hindi sana naging problema yung F3 prime at hindi dumating yung high end na ikaw mismo hindi mo na kayang gawan ng solusyon. Yun lang ang katotohanan. Kaya kung may nagtatanong ng F3 prime, sad-sad po ang presyo ngayon nun. Bagsak na naman sa 68 million at patuloy na bababa. Ganun po yun. Ganun lang po. Pangalawa, tanong ko kay Pres, yung tinatawag na yung 2.3, kahit hindi dumating yun, hindi kakayanin talaga. Kasi nangyari na nga sa prime eh. Tama? At wag mong sasabihin na nagpanik, talagang lahat magpapanik, mag-uunahan yan. Sunod-sunod yan, maniwala ka. Kaya nga, nangyari yan, inamin nga ni Coach Roban eh. Sinabihan ko na yun, wag, pero gumawa pa rin. Paano pa yung hindi kasali sa Zoom, hindi kasali sa grupo, ang ginawa, marunong, magsasarili, ang daming gumawa nun, sumasali nga sa Zoom eh. Nakikipagkatwiranan pa nga dun sa GC. Kaya ang totoo, kaysa dumating dun sa pangarap natin na hindi mangyayari at hindi tayo malagay sa alanganin, napakahirap naman. Panay ang lagay natin ng pera. Yung una, okay. Pangalawa, okay. Yung pangatlo, pang-apat, ayaw na yan. Kaya walang mabubuong community kung laging nananakawan. Ganun lang kasimple. Kaya doon naman sa sinasabi mo, na yung sa 60,000 na nilabas ko, actually nga, sabi mo sa akin, naunahan mo lang ako, sasabihin mo sa akin, gawin ko na eh. Kasi hopeless na yung prime. Sabi mo sa akin, alam mo sir, naunahan mo lang ako, sasabihan kita ng ganun. Ganyan ka naman eh. Lagi mong isinisisi sa akin, katulad nung pagpapam, sinabihan kitang kunin mo ng lahat yung pera dito sa F3 na high-end. Dahil wala na nga hindi na kaya, doon tayo pumunta, doon sa tinatawag na kahit may mag-dump, kahit may mag-pump, healthy yung community kasi proportional yung kita. Huwag na tayong umasa doon sa next to impossible na may makikiisa sa atin dahil normal talagang walang nakikiisa. Doon lang po masasabi ko, no? Ang sa akin, gawin natin ng tama na kahit may pumasok na trader, hindi tayo tataob at yun na nga ang ginawa. At regarding naman dun sa 10 million na asset ko, ulitin ko, walang value ang token kaya yan tumaas dahil nagkaroon ng liquidity pool na ikaw ang nagsabi, mahigit 310,000. Ngayon, ang tanong, bakit yung networking, ipinapasok mo pa rin dito, yun nga yung logic ng networker, kaya marami nang nasunog. Ikaw, ang kwentahan mo, hindi pa nakikita yung kita na sa'yo. Biruin mo, para ka network, pag dito ka sumweldo, meron kang 10,000 per day, meron kang 200 million per month. Ginawa mo rin dito, yung 1 million mo, sir. 8 pesos, 80 million. My goodness, yung pinakita mo sa akin, 11,000 pa lang. Hindi pa nangyari na sa'yo eh. Kaya nga yung network, nagsawa na ako mag-networking, ganyan lagi paliwanag. Hindi pa kinita mo na. Ganun lang kasimple, yun lang masasabi ko. Maging makatotohanan tayo, marunong ka sa mathematics, marunong ka sa computation. Kung totoo sinabi mo, sana hindi tayo nagkaroon ng high-end. Iginapang mo sana kung totoong sabi mong gagawa ka ng paraan. Anong ginawa mo sa prime? Di ba iniwan nating dalawa? Yun lang. Magandang araw po sa inyong lahat. At dito po, sa pamamagitan niyan, pagsalitain natin yung ating presidente. Magandang araw. Pwede pong magsalita. Hello? Sige po, magsalita po kayo. Magsalita. Sige. Sino po yan? Arnold po, Arnold. Sige po, Sir Arnold. Hello. Sige. Siguro Sir August tsaka si Prismark. Pag-usapan nyo na lang dalawa yan. Ang gawin na natin, since na may community na tayo ngayon, yung solusyon natin na nandyan yung pera,
So, sino yung unang makikinabang at ano talaga yung project dyan sa It's Inabago para makamove na tayo? Siguro yung mga personal ninyong dalawa lang kayo nakakalam. Pag-usapan nyo na lang yan kasi walang mangyayari sa atin, pabalik-balik na lang tayo dito. So, ang pinaka-the best dyan yung solusyon na makamove na tayo. Hindi na yung kung, dalawa na lang kayo ang pwede mag-usap dyan eh. So, ang pinaka-the best dyan, yung solusyon na gagawin natin, mayroon tayong capital ngayon na 390,000 for the record dyan, sinabi ng president dyan. So, yun na lang yung pagsusolusyonan natin. So, yan yung pinaka, ano natin ngayon, pinaka-project natin. Okay na po, Sir Richard. Richard po yun? Naka-ano ako, naka-share screen. Okay na po, sir. O may dadagdag ka pa, sir? Okay na po. Hello po. Okay na po. Solusyon po yung hanap po. Solusyon po yung hanap po. Sige. I rest my case. Okay na po ako sa sinabi ni Sir Richard. Kasi naman, di ko kasi makita naka-share screen. Move na lang po tayo for the sake of community. Kalimutan na yan lahat. Back to zero. Meron na tayong tinatawag na liquidity pool. Actually, malaki na yon, malaki na. Pinakikita naman sa GC. Basta sa ngayon, kung ano man yung hindi namin pagkakaunawaan ni Press, back to zero na ako. Kung ano man ang gusto nyong gawin, sabi niya, hindi niya ako bibigyan kahit isang token after ng meeting na to. Gawin niya. Siya naman may control eh. Basta ako, doon na ako sa maganda. Kung ano yung maganda sa community, doon ako. Huwag niya akong bigyan, wala akong problema. Kanya na lahat, walang problema. Basta ako sa community, magandang araw po sa inyo. At kung may tatanong pa, kung ano yung nasabi ng suggestion, doon po ako. Magandang araw. Ganun lang po. Kung may magtatanong pa po kahit isa para nasolusyonan na naman at narinig nyo na yung sitwasyon. Isa na lang kung matanungan. Hello. Good morning. Oh, good morning po. Sir Arnold. Si Sir Arnold pala yun. Maganda. Sige po, magsalita. Ako to, si Ernesto. Sir, magandang araw. Pwede na kayo magsalita. Kayo yung muling magsalita. Okay, so good morning po sa lahat ng at nandirito. So, ang purpose po ng inaabangan ng lahat ng tao nandirito is tulad nga sinasabi, yung kasagutan. So, ang tanong ko dito, so sa pagsisimula ba nitong F3 high-end, tama ba yung narinig ko na lahat na F3 holder, 1% po ba yung matatanggap nila? Yan una ko pong tanong, no? 1% po ba yung matatanggap ng lahat ng mga F3 holder? Tapos, for the record, no? So, dapat ma-assure na yung sinasabi ni Press na siya mismo ay hindi siya mag-peer-to-peer, kundi lahat ay manggagaling sa blockchain, which is good po yun. No, na siya na ma-assure din, pabor ako kung lahat ay, of course, hindi naman kasi lahat ay marunong mag-buy sa blockchain. Ang purpose po ng pag-peer-to-peer namin, binibili rin talaga sa blockchain. Narinig ko kasi kay Press kanina sa kanyang paliwanag na doon sa nagbenta na, napunta yung pera, which na sa akin ay hindi rin yun, kasi baka mamaya magkaroon ng problema, habulin ako ng tao dahil sa akin iba bumibili. So lahat po ng mga token na nasa akin na binibenta, galing po yun sa pagbili ko. Kaya nga bumibili ako ng USDT, bumibili ako ng BNB, i-convert ko doon sa F3. So ibig sabihin, binili ko sa blockchain. So pag bininta ko yun, mapunta sa akin, pero may capital na yun doon pa lang sa pagbili sa blockchain. Kaya yung nagkaroon po ng pag-down, no? Pagkaroon ng pag-down dahil sa hangad po natin na tayo ay makasuporta doon sa pagtaas ng value, yung lahat ng nasa aking GCash, nag-pump ako ng 3 beses nung gabi tapos kinaumagahan. Alam po nang nasa GC yan kasi nagsasabi po ako na maghabol kayo kasi ito yung time na mag-pump ako. So alam po nang nasa GC yan. So bakit ko sinishare ito? Kasi hindi po natin alam. Baka mamaya sabihin ng mga tao nasa akin yung pera nila. Wala po kasi binalik ko rin po sa blockchain. Lagi po pong ginagawa yan. Hindi po tayo nagtitake advantage. Yes, totoo. Kung ako'y nakapagbinta, instant na pera ko na po yun. Pero binabalik ko nga sa blockchain. Binibili. Kaya lagi sinasampul ko
Pag ikaw ay nagtinda, lagi sinabi ko, anong gusto nyo? Yayaman kayo, kikita kayo. Pag nabenta ko yung blockchain, nabenta ko ng FT token, kumita na ako. Pero ako talaga ay nag-invite. Ano naman yung aking ibibenta kung wala na ako? So kaya lagi akong binabalik sa blockchain. Ngayon, ang tanong po namin, so kailan po uumpisahan yung pag-buy uli ng pag-market sa F3 high-end sa mga tao, at totoo ba yun na 1% lang? Kasi kailangan na hindi magsisimula ito, hindi uusad kung hanggat walang makita doon sa kanilang F3 high-end. Magsisimula ba kagad ang lahat na bibili o doon sa kanilang dating F3 asset na sa high-end na una ay maililipat ba? Kasi ang expected po naming kalahatan, magkaroon talaga ng token na bago. So, hindi yung F3 high-end na pangalawa. Ang expected ng karamihan, magkaroon po ng F3 new token. No, yun ang pagkakaintindi lahat, new token, kasi nga alam na yung alam na po yung nangyari. So dapat ito lang ay suggestion din. Any changes din po sana po magkaroon din ng update sa lahat. No, bago kasi kagaya niyan, ang ini-expect namin new token, pero nagulat lang kami F3 high-end din ang lumabas. So yun lang po. So kailan magsisimula, kasi ang tao nag-aabang kailan sila magsisimula na makita nila doon sa kanilang wallet address sa kanilang wallet na mayroon na silang F3 na yung bago. Kasi para na makita nila, ma-monitor, tumataas ba. Kung ito ba ay 1% at ipabalik lahat, yun po. Hello, sir. Magandang umaga po. Good morning po, Sir Ernesto. Ganito po siya. Totoo po yon, ang ating token, ang ating asset, based on the capital, ibabalik natin siya ng 1%. Bakit 1% lang po ang ibabalik natin? Dahil yung mga ibang holders po natin, pag ibabalik natin yung kanilang capital, based doon talaga sa 100%, magkakaroon po ng pag-uunahan sa blockchain. Magsaswap po yan. Pag nag-swap, nga na naman tayo, hurot yung 390,000 natin. Yun yung logic na 1% na ipapasa natin. Now, pag naipasa na po ang 1%, walang maglalakas na loob na mag-dump diyan. Kung magda-dump man, maaaring mabawasan yung ating liquidity nang hindi ganoon kalaki. Pero yung mga magda-dump doon galing doon sa 1% nila, makikita na natin kasi may mga names tama ba? So yung kasunod na mga profit na ibibigay natin, hindi na sila subject for that profit. So, uulitin ko, bibigyan ko lang ng diin, yung 1%, ang purpose po niyan, para maalagaan natin, yung ating 390,000 na liquidity na pera ng taong bayan. Yan po ang dahilan kung bakit 1% yung Follow-up question po, Pres, saglit. Follow-up question. Yung F3 na dati po, gagamitin pa po ba yun? O yung isang... Ha? Hindi na po. Kasi kung hindi na po gagamitin yon, so para na doon ng mga so kaya po para sa kaklaruhan, so kung hindi na gagamitin, kasi nakita ko press na talaga, hindi na talaga siya mapindot. So ngayon, so yung 1% ng capital nung dating asset, ita-transfer po ba yun doon sa F3 na bago? Opo. Sa inyo, sir, okay. Actually, sir, yung sa inyo, yung team ninyo, na-transfer ko na po kahapon. Na-transfer nyo na po ba? Kasi bumili po ako, hindi ko po alam kasi may mga transaction po doon, sir. May mga transaction na po doon sa team ninyo. Paki-inform po lahat ng team ninyo. Paki-update yung kanilang wallet kasi yung sa team ninyo na process ko na po yung 1%. Today, kasi hindi ganun kadali.
na magsilip ng mga kapital ng tao kasi yung iba nag-declare, sabihin natin, nag-declare Tahimik 3,000. lang po. Ano lang po yung Yung mic. kapital nila 3,000 lang. Okay, so last po no, last na lang. So ito lang po yung aming hiling, Pres. Kasi alam ko po maganda po yung inyong hangarin para sa komunidad. So para po hindi rin magpanik ang mga tao. So make it sure lang po na kung halimbawa na magkaroon ng senaryo na hindi kayo makapag-update o may problem. So dapat po sa tao kagad magkaroon kayo ng notice kasi kung ang tao naman ay may paliwanag, so ang tao hindi yan magpapanik. So sorry po doon sa lahat ng community kasi lahat talaga nag-aantay ng inyong update. So sana po sa ngayon maging smooth na kasi ang tao nag-aantay din na kailan magsimulan. So yun lang po sana, Pres, ang namin hiling na sana po ay makapag-update din talaga kayo kung ano mang nangyayari. So yun, thank you. Ganito po, ang ating 1% na sinesend ko isa-isa, hindi ko rin po ma-send ng dire-diretso nang hindi ko kino-confirm sa ledger at sa basar. Kasi yung iba, nagdi-declare ng times 3, times 5 doon sa actual capital nila. Kaya, tinitingnan ko talaga isa-isa yan, kaya medyo mabagal, sakripisyo sa oras, sakripisyo sa panahon, ginagawan ko talaga siya. Kasi kung tingnan ninyo ha, yung yung 1% kwarta talaga yan. Yung token na sinesend ko dyan, hindi yan galing sa peer-to-peer. Binili ko yan sa blockchain para ibalik ng 1%. Yan ang sitwasyon dyan. Kaya yung actual na kapital na dineclare, kino-confirm ko para hindi naman masayang. Kasi katulad niyan, ang kapital ay 1,000. Nag-declare ng 10,000. Times 10 sa halip na maibigay pa sa 10 tao yon, nagbigay lang sa isa. Kaya medyo mabagal talaga ang pagsisend dahil isa-isa ko siya from ledger to basar. Pag na-confirm ko na tama ang kapital, then sakas ko i-send. So ganun po natin siya i-send. Then after kong ma-send ang mga token na 1%, next po natin na gagawin ay ipapakita ako sa inyo kung paano siya mag 2%, paano siya mag 3%, paano siya mag 10%, para makita ninyo na yung 1% ninyo pwede palang mag 100%, pwede palang mag 200% at ma-enjoy natin ulit yung ating project. So, magbe-base lang tayo sa 1% sa kadahilanan na yung ating na-save na pera na 390,000 pesos ay hindi na naman maubos ng mga taong mapagsamantala. Yun lang po. Maraming salamat. Hello. Sir Arnold, pwede ka magsalita. Isiyan na lang natin kasi kailangan maganda na yung nangyari. Na-solve na natin yung problema. Sir Arnold, pwede ka magsalita. Uli na lang natin. Sige. Arnold. Ang naging speaking po, ang naging problem kasi natin kung sa F3 dati high-end, masyadong malaki ang paglubo. Ang pagtaas ay 1,000 ka lang ngayon. Siguro mga 1 week mag 10,000. So ngayon, ang tanong ko, mangyayari ba ulit yan dito sa gagawin natin kahit 1% lang yung ibibigay? Yung percentage naman na dating problema natin, maa-apply ba natin dito ulit? Kasi pabalik-balik lang yung kung ganung problema eh. So yun lang yung tanong ko. Yung percentage ba dati pwede bang mangyari ulit dito ngayon?
Hello po. Yung atin pong ratio and proportion ng growth natin ngayon, ang ating 100% growth ay mangyayari kapag nasa 100,000 pesos ang, limbawa, magkakapital ka ng 20 mil. Pag capital mo ng 20 mil, pag may sumunod na sales na 100,000 pesos, madodoble na yung 20 mil mo. Kung magkakapital ka ng 100,000, pag may sumunod ka agad na 100,000 kagaya mo, automatic, doble ka agad ang pera mo. So, ang ating wallet naman ngayon, ang wallet app natin, yan yung gagamitin natin, naka-design siya sa 5,000 pesos per, 5,000, sorry, $100 per swap ang maximum. So, hindi ka pwedeng mag-swap ng more than $100. Hindi ka pwedeng mag-swap ng more, ano ba, 101, hindi ka pwedeng maka-proceed sa swapping. So, kung sa Trust Wallet ka, kung marunong ka sa Trust Wallet, you can swap as many as you can. Depende kasi ang Trust Wallet kasi mayroon siyang tinatawag na growth checker. Minsan hindi siya maglalabas, hindi kanya papayagan na mag-swap. Hindi niya i-allow yung swapping. Minsan i-allow, minsan hindi. So hindi na natin control 'yon. Timingan lang natin yung Trust Wallet kung kailan tayo magsa-swap. The same with the MetaMask. Timingan natin kung kailan tayo pwedeng makapag-swap. Ngayon, kung hindi tayo makapag-swap sa MetaMask, sa Trust Wallet, yung ating F3 wallet, anytime, 24/7, as long as may BNB ka, pwede kang makapag-swap, maximum $100 sa ating F3 wallet. So, doon Sir Arnold, sa tanong mo, bago magdoble ang kapital mo, kapag may 100,000. Kung mayroon kang 1 million na isusubo, kung papayagan ka ng Trust Wallet, ng MetaMask, kung may 1 million ka na isusubo, 100,000 lang ang ilalagay na kasunod, doble na yung 1 million mo. Ganun siya. Kung papayagan ka ng Trust Wallet at MetaMask. Kasi sa atin sa F3 wallet natin, $100 lang talaga ang maximum. So thank you very much po. Sir Arnold, nasagot po ng maayos ni Pres yung ating katanungan, no? At dahil ang concern naman natin, doon muna, at maliwanag naman po yung napag-usapan ngayon, back to zero tayo, may gusto lang akong i-add, dahil baka maiwan doon sa kaisipan ng marami, maganda yung sinabi ni Coach Ernesto at ni Pres na sinasabing, ang tinatawag na pera ay gaaling doon sa proportional na token na binili ninyo. Tandaan nyo, lahat ng lumalabas na pera na galing sa peer-to-peer, binayaran din yan. Yun yung sinasabi ngayon ni Pres na 70,000 na natirang puhunan, na yun ang puhunan ko para ibenta. At puhunan din ng lahat sa atin, katulad din ng Bernadette, si Coach Roban, si Coach Ernesto, lahat na lumalabas na pera may katumbas na value. Maliwanag yon. At ang good news ito, yung mga nakukuha sa amin na token ng ating mga partner, hindi lahat yon nagiging pera namin. Lalo kay Coach Ernesto, lalo sa akin. Bakit? Kasi ibinibili namin yun sa blockchain. Kaya tumataas yung value ng token nyo. Alam yan ni Pres, na yun nga yung utos magbenta ng peer-to-peer at ibalik sa blockchain. At ang good news pang isa pang mas maganda, yung hindi nangyari sa Prime, may nangyari ngayon sa high-end. Dito lang nagkaroon ng tinatawag na withdrawal. Yun ang maganda. Merong tinatawag na trading margin. Aayusin po yan sa susunod. Kasi kung sarado yung tinatawag na MetaMask, sarado yung Trust Wallet, ayaw. Di mag-trading tayo, hindi na 30%, magiging 3% na lang yan or 4%. Para kumikita lahat ng trader.
Kasi ang pinakamaganda dyan, kung sino humahataw, yun ang dapat kumikita ng dagdag. Karapatan na kumita ng lahat doon sa investment. Pero dapat maging maliwanag sa inyong lahat na yung perang ibinayad nyo, tinapatan ng token na ibabalik naman ng 1%, na yung pera ninyo ibinayad uli sa blockchain para tumaas yung ating token. At ang good news, naglalabas din ng tinatawag na withdrawal. At yung withdrawal na yun yung pera na ibinabalik sa mga tao pag nagka-cash out at makikita naman yan. Kaya kung mag-iisip po kayo ngayon, yung tinatawag na pera nasa community lahat. Kung meron mang pera, kakaunti lang yon dahil ibinabalik sa community. Sana maliwanag yun, no? At meron nga akong record, isang araw 37,000 ang cash out. Ganun ako na pinoprotektahan yung community. At tama yung sinabi ni Pres na kung ako mapagkakatiwalaan, pangalawa, pangatlo, hindi, mapagkakatiwalaan yung pang-apat, pang-lima, hindi na. Hindi na natin saklaw yun. Kaya kung ano man ang nangyari ngayon para sa ikabubuti at magandang nagderetsahan tayo dahil walang plastikan dito. Nakita nyo yung nangyayari, sinagot ng tama, nakita nyo sitwasyon at maraming salamat sa iyo. At bago tayo maghiwalay, tatanungin ko ang ating presidente, ako, Pres, back to zero na. Ikaw ba, back to zero na? Yes. Yung ating yung aking token, yung aking asset, kung titingnan mo lahat binili ko yan sa blockchain. Walang peer-to-peer diyan. Ayun, ang ating asset, saglit lang. Yung ating asset, saglit lang po. Yung sabi mo na 99% na hawak ko, monitor niyan araw-araw. Kung may lalabas diyan, then tingnan ninyo yung asset. Nakikita nyo naman yan publicly. Yan yung kwan dyan. Yan yung sitwasyon dyan. Yang asset na yan, gagalaw yan, papasok yan sa liquidity gradually. Naandyan naman, alam nyo naman yung public ledger natin. Yung aking token, yung aking token na binabalik na 1%, kung titingnan ninyo yung wallet ko na pinangsisend, hindi yan galing sa peer-to-peer, galing yan, binili ko yan sa blockchain. Kung may nakita kayo na peer-to-peer dyan, then pag i-public ninyo ulit, then ipaliwanag natin kung anong nangyari. Ngayon, yung binabalik ko na 1% sa tao, binili ko yan sa blockchain. Thank you very much po. Hello. Kumusta po? Ito, pumasok na kasi nagkakasakay. Maraming salamat, Pres. Kung may dadagdag pa kayo, kahit 5 minutes pwede pa. Ngayon po, dun sa napag-usapan natin, dahil sabi ko nga, halos kalahating oras lang. Inabot na tayong 2 oras. Maraming salamat sa inyo, mga partner, at ito ay naka-record. Pwede nyong balik-balikan. At maraming salamat. Nakita nyo kung gaano kasinsero, gaano katotoong tao yung mga nandito na wala talagang iiwanan. Nagkataon lang na pagsalmantalahan tayo at babangon tayong muli. At sa pangalan nating presidente, sa kanya po manggagaling lahat ng inyong tinatawag na malalaman at nasa kanyang authority kung ano ang dapat ilagay sa ating GC at umikot sa buong community. Ipabalik ko na po sa presidente ang kanyang pagsasalita at siya na mag-close. Magandang araw po. Okay. Maraming salamat po sa ating lahat na nandito ngayon. Ganito po, at tabayanan po ninyo, tatrabahuin ko yung 1% na maisend sa mga wallet ng bawat isa. Pag once na pag naipasa ko na po lahat ng inyong asset na 1%, then mag-zoom tayo ulit, ipapakita ko sa inyo kung paano maging 1%, maging 2% yan, paano maging 3% yan, paano maging 5%, paano maging 10%, at paano babalik sa pagiging 100% at kumita ang inyong capital na nailagak dito sa ating F3 project. Isa lang po ang
tandaan natin, isa lang po ang panghahawakan natin, hindi ko kayo iiwan. Ayan yung aking panata, ayan ang aking sumpa. Hindi ko kayo iiwan. Kung may problema, gagawa natin ng solusyon. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayun po, maraming salamat din po sa inyong pakikisama at narinig nyo na ang lahat na hindi tayo iwan ng ating presidente at ako naman nandito para maging proteksyon sa ating lahat. Proteksyon sa community at proteksyon doon sa madadagdag pa. Dahil ginawa ito para tumulong. Magandang araw sa inyo mga partner. Salamat po sa Diyos. Salamat. Doon na lang po tayo ulit sa susunod na meeting. Bumawi. Magandang araw sa inyong lahat. Over and out po. Over and out.